Church, look at me. Ang topic natin ngayon medyo maselan at medyo, okay, na lahat tayo ay makaka-experience nito at lahat tayo, now tingin sa akin, ayaw nating mangyari sa atin ito. Alam nyo ba, no, tingin sa akin ha, mas madalis mag-heal ang physical na sugat kaysa sa puso nating nasugatan? Lahat tayo ayaw natin masaktan. Yes or no? Kahit saan ka magpunta, kahit sa anong dako ng mundo, kahit na ikaw lang yung isang taong nakatira sa isang island, sasabihin ko po sa inyo, masasaktan ka emotionally. Yan ang mahirap ma-recover. Pag once na yung puso mo, ikaw mismo, nasaktan yung kaluluwa mo, yung ikaw mismo, yung soul mo, ang nasaktan, ang hirap bumangon at ang hirap mag-move on. Yes or no? Meron na ba kayong mga tao nasaktan? Kayo ha, nasaktan? Madami. Sino madami? Taas ang kamay. Hindi mabilang sa daliri, okay? Okay, yung iba sa atin, Pastor John, kaya kong bilangin kasi dami ng buhok mo, kaya ko kukunti na lang, you know? So anyway, ang topic natin ngayon, forgiving those who hurt you. Alam niyo po ba mga kapatid, now look at me ha, ito yung mga bagay na nagbibigay sa isang Kristiyano na nagpapa-stop, nagpapalayo dahil sa pain, dahil sa hurt. Alam nyo ba, babinsa, pag ikaw mismo ang nasaktan, dyan papasok yung tinatawag na entitlement. Kawawa ka. Nagigets niyo po ba? Now, sabi ko nga nakaraan, sino ba yung nagsabi? Sabi ko, pwede ba? Sabi ko, pwede ba? Okay. Bilang pastor ninyo, patulugin niyo naman kami ng maayos. Okay? Gusto ko na namin magpahinga. Na-stress kami. Okay? Alam niyo po ba, mga kapatid, now look at me, mahal namin kayo at alam ko mahal niyo rin kami. Yes, tama? Alam niyo po ba, pag meron isa sa inyo, okay, ang nahulog sa kasalanan, pati kami nasasaktan. Pag merong relationship na nasisira, hindi lang yung Diyos, pati kami stress para sa inyo. Kaya kami mismo, gusto namin i-avoid yan, gusto namin iwasan yan, pero hindi kayang pwede, ano? Piruin mo ha, even kami mga pastor ninyo, Pastor B-Boy, Pastor James, nasasaktan sa mga kalokohang ginagawa ninyo. Kaya pati kami, kailangan din namin magpatawad. Hindi lang kayong nasaktan, kundi mga taong nasa paligid ninyo. That's why, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga taong gumawa ng kasalanan, hindi lang isang tao ang masasaktan mo. Nakukuha nyo? Pati yung mga taong nagmamahal sa inyo. Kaya mahirap. Sabi doon, forgiving those who hurt you. And kung ikaw naman ang nasaktan, ay nako mga kapatid, choice natin mag-move on, choice natin magpatawad, at choice natin hindi magpatawad. Kaya next week, huwag kayong mawawala sa topic natin na kung paano mag-apologize doon sa mga taong nasaktan mo. That's why this morning, pag-uusapan naman natin yung mga taong nasaktan. Mga broken-hearted. Now, tingin mo katabi mo, broken-hearted ba yan? Yung pagbumukha lang yun yung broken, baka, alam mo yun, damay lahat. Sabi dito sa verse na to, naku gusto ko to, if you read this verse, in Mark 11, chapter 25, now church, before I read this, balik kayo sa akin, itong chapter that was talking about faith. Na kung meron kang mustard seed, even sa mountain, pag sinabi mo sa mountain, mag-move yan. And then sabi din dun sa 24, okay, sabi dyan, kung meron kang pinagpipray, by faith, tinatanggap mo na yung pinagpipray mo. But, ito yung karugtong, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, okay, forgive him or them so that your Father in heaven may forgive your sins. Now, mga kapatid, hindi pinag-uusapan dyan salvation. Walang kinalaman yung salvation about forgiveness. Pag hindi ka pa nagpatawad, hindi ka patatawarin Panginoon. Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, hindi mo ma-enjoy yung presence ng Panginoon hanggat meron kang grudge. Pag meron kang
Tao nakasakit sa'yo, before you go to Him, before you pray to God, before ka mag-worship, before ka mag-sacrifice, ayusin mo muna yung problema mo sa kapwa mo Kristiyano. Nakuha nyo? Yes or no? Tingin katabi mo, meron bang ginawa yan sa'yo? Di ba? Ang hirap nun. Isipin mo, when you worship, ang ganda ng worship. Pataas-taas ka ng kamay, maluha-luha ka, and yet, meron kang unforgiveness. Yun ang sinasabi sa ng Diyos, paano ko makukuha yung sacrifice mo? Paano ko matatanggap yan kung ikaw mismo, yung puso mo ay hindi tama sa akin? You are disobeying if you don't forgive. Malinaw po ba? Malinaw? Okay? Now, sabi doon sa question na to, who hurt you? Sino ba ang nakasakit sa iyo? Di niyo ba alam, 4 na klase ng tao ang kailangang patawarin? Number 1, baka parents mo. Mga kabataan, baka may ginawa ang parents mo sa'yo. Kung bakit ka naging ganyan. Pansinin mo, now church, look at me. Pag yung mga tao madaling magalit daw, malaging magtampo, madaling magano, mapanghinala, is because meron mga unsettled issues sa past. Pangalawa, spouses, families. Okay? Meron ba dapat, patawarin mo ba dapat mga asawa mo? May mga asawa dito? Mga asawa mo, okay, sorry. Yung asawa mo, baka meron kayong mga unresolved conflicts. Pangatlo, yung ibang tao na nakasakit sa iyo. Sabihin doon, anyone. Maybe your friends, maybe your relatives, maybe yung mga taong kasama mo sa church, maybe your pastors na kailangan mong patawarin. Pang-apat, kailangan mong patawarin yung sarili mo. Sa mga failures, sa mga shortcomings, sa mga ginawa mo from the past. Nakuha nyo? 4 na tao. Now, tanong ko sa inyo, sino ang dapat mong patatawarin? Alam ko, kapatid, nakatingin kayo sa akin, merong nilagay ang Diyos sa utak nyo ngayon, naka-imprint, naka-caps lock, na kung sino yan. Naka-embossed, naka-highlight sa utak ninyo. Sino ba ang nakasakit sa inyo? Napaka-importanting tanong na hindi natin, kumbaga ini-ignore natin, na kung saan magbibigay sa atin ng outcome ng ating attitudes at kung paano tayo mag-interact sa ibang tao. Now, tanong ko sa inyo, sino ba ang nakasakit sa inyo? Pakilabas nga yung phone. Mga millennials tayo, tamang tayo magsulat. Pakilabas ang phone, picturean, pakilagay pangalan ng asawa mo, joke lang, ng mga tao na kasakit sa'yo. Sino ba yan? Kasi now, mga kapatid, itong tanong na to ay napaka-importante sa pag-resolve hindi na pag-resolve, kundi sa paglago ng faith mo. Pag hindi mo hinarap at haharapin yung mga taong nakasakit sa'yo, pag ikaw ay namuhay sa in denial, magmamanifest yan sa buhay mo, sa sinasabi mo, at sa iniisip mo. At madalas, magmamanifest yan kung paano ka mag-interact sa ibang tao. Now, who hurt you? Pakisulat. Sabi niya, wala doon nakasakit. Mabuti sa'yo. Baka wala kang pakiramdam. Okay? Pero, mga kapatid, lahat tayo nasaktan. Yes or no? Yes or no? Lahat tayo may mga tao tayong kinasan. So, who hurt you? If you're honest enough, sa harap ng Panginoon, ito yung chance mo, okay, na binibigay sila ng Diyos para makita mo, ito yung balakid ng panalangin mo. Ito yung balakid ng pagsunod mo sa Panginoon. Ito yung balakid, okay, na yung para mag-grow yung faith mo sa Kanya. Ito yung balakid sa pagiging honest mo. Kaya pag na-identify mo yung taong yan, sipain mo. Hindi, joke lang. Patawarin mo. Galing Now, kapatid, ang forgiveness, walang kinalaman dun sa mga taong nakasakit sa'yo. Ang forgiveness is para sa'yo mismo, para mismo sa atin, para magbigay ng kalayaan. Nakukuha niyo po ba? Who hurt you? Pag tinanong niyo ako pa sa who hurt you, gusto niyo ba babanggitin ko pangalan? Huwag na.
Huwag na, baka malaman nyo pa lahat. Marami. Kami mga pastor, hindi ko man pinatiyataas yung posisyon ng pastor, pero bawat isa sa inyo ay nakakasakit sa amin na hindi namin sinasabi sa inyo harap-harapan. Pero pinapatawad namin kayo araw-araw. Mahirap. Lalo na yung mga Kristiyanong hindi taga sumusunod at walang ginagawa. Masakit yun. We have to identify that. Kailangan kong tanggapin yan because ito yung burden na ibinigay ng Diyos sa amin. At ganun din sa'yo. Lalo sa may mga asawa, ibinigay sa'yo asawa mo, hindi para lang sa kaligayahan mo, kundi para sa ikalalago mo bilang isang Kristiyano. Nakuha niyo ba ako? Kasi walang perpektong tao. Tama? Dahil yung katabi mo ngayon, yung nasa likuran mo, o nasa harapan ninyo, balang araw masasaktan kayo. At sasaktan kayo. Kung dahil ikaw ay napatawad na, because you are forgiven, forgiven people forgive people. But hurting people, tendency niya, hurt people. Kapatid, na-experience ba natin yung pag-ibig? Yes or no? Ng Diyos? Yung grace? Grabe, no? Now, question to you, who hurt you? Who hurt you? Grabe. Kasi nga, ito yung balakid ng ating prayer. Now, my question to you is, why? Ito yung tanong ko. At tanong ng karamihan, why should I forgive? Bakit ko pa sila patawarin, Pastor? Isamantalang nakapakamokong na yan. Di ba? Grabe yung ginawa sa akin. Hindi mo mabilang, Pastor. Hindi mo lang alam. Mga ganun pa, no? Hindi mo alam yung sakit, Pastor. Bakit ko siya patatawarin? May pagganon pa eh. Bakit? Meron na ba kayo nakausap? Bakit? May mga ganon. Actually, yun din doon ako, bakit? Nakakainis. Di ba yung mga tao nakasakit sa'yo, lalo pag gabi, ang sarap patayin, yes or no? Ang sarap sakalin, ang sarap saktan. Kaya yung mga nangako sa akin, sasaktan ko kayo ha. Lalo na pag sinabi ko, sasaktan kita kapag merong ginawa sa asawa mo, tatandaan ko yan at gagawin ko yan. Pero, Pastor, why should I forgive? Oo nga, ang tanong ko, bakit kita bihira. Bakit? Kapatid, ito pa masakit. Ibang tao kaya mong patawarin. Pero ang hirap patawarin ng malalapit sa'yo. Lalo na pag asawa mo. Lalo na kapag kapamilya mo. Di ba? Kapatid mo. Ano pa ba? Kaanuhan mo. Kapatid mo, katabi mo. Kaya mo bang patawarin yan? Why should I forgive? Alam mo ba, yan ang question na mga taong nakausap ko lately na, Pastor, why should I forgive? Kailangan ba yun? Necessary ba yun? Of course. Why? Because, number one, sabi doon, because unforgiveness hurts me. Gusto ng Diyos, ginawa mo yung paru-paro, gusto mo maging malaya. Pero ikaw ay chain. Ikaw ay imprison doon sa pain. Nakuha nyo, ikaw mismo ang sinasaktan mo, hinahayaan mong manalo yung taong yan sa buhay mo by, mawala yung prayer time mo, mawala yung faith mo sa Panginoon, yung relationship mo sa Panginoon, lumalayo because hinahayaan mo yung pain ang mag-dictate ng gagawin mo para sa Panginoon. Nakuha nyo ba? Ang sakit niyan. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos sa atin maging malaya, maging free. Pero hindi yan excuse sa mga taong gumawa ng kasalanan. May dealing ang Diyos sa'yo. Kaya next week, pag-uusapan natin yan. Pag ikaw ang nasasaktan, pag ikaw ang nasa situations ng ganyan, at merong mga taong kumakausap sa'yo, mga kapatid, ikaw ang dinidil ng Panginoon, hindi yung taong nakasakit sa'yo. Because God, gusto ng Diyos,
Because yung unforgiveness, hurts you. Sabi mo nga, unforgiveness hurts me. Mga kapatid, na-experience ko yan because of my past. Diba, nagagawa ko yung mga hindi dapat gawin sa anak ko, sa asawa ko, sa lahat because hindi ko na ako confess. Hindi ko nagkakaroon ng forgiveness. Because unforgiveness hurts me. Hiningi ko ito ng permission kay Joanne. Wala pa naman si Joanne ngayon. Andiyan na pala, okay. Saan ba si Joanne? Okay, hindi ko nakita eh. Yung kapatid niya si James, kung mapapansin niyo, matangkad lang ako konti. Okay? Yeah, tangkad, laking lalaki, may tattoo. Nakakatuwa, nung nagkaroon kami ng coffee, okay? Kami ni Joa, yung coffee namin is out of our hobby, okay? Nagkaroon kami ng pwesto doon sa Eastwood. Yung kapatid niya, sinasabi ni Joa niya, Pastor John, sabi niya, PJ, yung kapatid ko din, laging nagwawala paglasing, laging galit. Nagwawala doon sa kapitbahay namin, nakatira sa mama ko na nagpapabigat sa buhay niya, na alam yung mga ganong problema, ganong issues. And then nakausap namin, nakausap ko sa Eastwood na ito ba yung problema, baka kailangan nyo nang masettle yan. Ang problema ngayon, hindi na yung situations ngayon, yung past, yung mga nakaraan na ini-ignore lang natin. Alam niyo po bang ginawa nila? Si Joan, yung kapatid niya, and mama niya, hinanap yung pundod ng papa niya sa Batanes ba yun? Pangasinan. Okay, ibang papa pa rin napunta, sorry. Okay, sa Pangasinan, sinadya nila mag-ina, puntahan yung pundod at patawarin yung kanilang tatay. At from there, kapatid, now look at me, from there, that moment, nagkaroon ng forgiveness yung mag-ate, yung magnanay, yung buong pamilya. At ngayon si James kahit papano, hindi ko masabing perfect, na may progress, na nagkakaroon ng plano sa buhay niya at nagiging masaya yung buhay niya. At ngayon, binayaan ng girlfriend na dentist. Kaya wala na siyang ipin ngayon. Lahat binulot. De, joke lang. Grabe, no? Unforgiveness hurts me. Kapatid, pag hinayaan mo mag-grow, delikado yan yung kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, ang alin? Ang magsasuffer. Hindi lang ikaw. Grabe. Now, sabi dun sa verse, Hebrews 12:15, see to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See to it, meaning be on guard. Alam mo yung bitter root sa kultura ng mga Hudyo? Ito yung plant na poisonous. Be on guard. Kasi kapatid, pag yung poison, yung bitterness, yung unforgiveness mag-root, yun yung sugat na hindi mo kayang gamutin hanggat ikaw ay nagpatawad. Ang sugat na yan ay mag-uugat at magbubunga. Nakuha nyo? Be on guard. Sabihin mo sa katabi mo, be on guard, be alert. Kasi kapatid, tingay sa akin, napansin nyo ba pag ikaw bitter, hindi mo na nakikita yung blessings na binigay sa iyo ng Panginoon? Yes or no? Hindi mo na nakikita yung mga good things kahit papano na ginawa ng taong nakasakit sa iyo? Yes? At hindi mo na na-enjoy, kapatid, yung presence ng Panginoon. That's why David, nung nagkasala sa Lord, gusto ko ito, na-i-post ko ito, restore to me the joy of your salvations. Panginoon, maybe because kaya ako lumalayo sa inyo, because Panginoon, kaya ako gumagawa ng kasalanan, dahil hindi ko na na-enjoy yung presence mo. Kaya Panginoon, namumuhay ako sa bitterness, nabubuhay ako sa galit, kasi Panginoon, hindi ko na-enjoy yung presence mo. That's why restore to me the joy of your salvations. Kung meron kang joy, church, kung na-enjoy mo ang presence ng Panginoon, ay grabe, ang sarap magpatawad. Yes. Ang sarap mag-serve.
Ang sarap, alam mo yan, ang sarap maglingkod sa Panginoon, ang sarap magpapuri sa Panginoon because na-enjoy mo yung pain, na-enjoy mo yung pain and yung joy na meron ka ngayon. Nakuha nyo? Kami katabi mo. Mukha ba masaya yan? Grabe, no? Is God good? All the time. Why should I forgive? My question to you. Why? Because unforgiveness, hurts me. Pangalawa, because. Why should I forgive? Because I'll need forgiveness again. Meaning, kapatid, one of the reasons why you need to forgive, because someday, kakailanganin mo din ng forgiveness. Dahil sigurado, 100% masasaktan mo yung taong mahal mo. At kailanganin mo din ng pagpapatawad nila. Nakuha nyo? Gusto ko na sinabi ng verse na to, if you read in Matthew 6:14. Now, church, for if you forgive, men, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you don't forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ang galing na if you read in Matthew 18:32, sabi doon, then the master, you know the story? Yung mayroong utang. Alam mo ba, pag sa umpisa yung dinaris dyan, yung lifetime wages niya, yung hindi na talaga imposibleng kayang bayaran. Sino may mga utang? Na alam nyo kaya nyong bayaran? May utang daw si August Roy. Subukan nyo, pag kinuwenta mo sa panahon yung utang ng lalaki, umabot ng billions, ibig sabihin impossible na bayaran niya yung kanyang utang sa kanyang master. Pero, anong ginawa ng master? Di ba pinatawad? And then, ang ginawa niya, then the master called the servant because meron tong taong ito, meron siyang hindi pinatawad. Sabi niya, you wicked servant. Yung taong pinatawad at hindi nagpatawad at nalaman ng master ang tawag sa kanya. Tingin sa akin. Ang tawag sa kanya, wicked. Pag hindi ka nagpatawad, you are wicked. Tingin katabi mo. You are wicked. Huwag mong dugtungan ng witch. Okay? You are wicked. Sabi doon, I canceled all the debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just I had on you? In anger, next slide, sabi doon, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owned. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brothers from your heart. Sabi doon, tortured. Hindi yun salvation. Now, tingin ka sa akin. Mawawala yung pain. Mawawala yung stress, yung anxiety, yung depression kapag ikaw ay fully nagpatawad. At 7 to 80% ng sakit ng tao galing sa unforgiveness according to the psychologist. Pansinin mo, may nasaktan ka, anong ginagawa mo? Di ba di ka makatulog? Hindi ka makakain? Yung iba naman, sobrang kain. Di ba ganun? Ganun yung kanyang defense mechanism. Umiinom. Nanggagalaiti. Yung mga taong inosente damay. Yan ang torture. Mawawala yan kapag pinatawad mo ng fully yung taong nakasakit sa'yo na kapatid. Now, look at me. Pastor, overnight bread? Hindi. Sabihin nyo nga, forgiveness is instant. Sabi mo. But, reconciliation, it takes a long process. Yes or no? That's why kailangan mo magpatawad araw-araw. Sabi mo nga, araw-araw. Sabi mo, pinapatawad na kita. At patatawarin pa. Sa mga counseling namin, laging sinasabi, yung husband's love sa kanyang wife is unconditional, volitional, unending, unselfish. Now, church, sa mga men, tinanong ko lagi, yung matatanda nila step to, ano yung pinaka-worst na pwedeng gawin sa'yo ng asawa mo
na ngayon pa lang iniisip mo na at kailangan mo na siyang patawarin bago pa lang dumating yung situations na yan. Grabe. Unselfish. When you say unselfish love, hindi mo iisipin yung ano yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Isipin mo kung paano ulit kayo mabuo bilang isang pamilya. Isipin mo kung paano ulit maibalik yung faith mo sa Panginoon. Sabi nga, di ba, all things, work together to those who love God. Church, kahit nagkamali ka, tingin sa akin, kahit na nasaktan ka o may ginawa kang kasalanan, pwedeng gawin yung situations na yan, ibalik ng Diyos sa kanyang plano upang mag-glorify ang kanyang pangalan sa situations na yan. Titingnan ng Diyos kung paano ka bumangon at paano ka maglakad, nakasama ulit siya. Sabi doon, ibabalik ng Diyos yung joy mo kapag fully ka na lang nagpatawad. Amen? Sakit na, no? And then next, sabi doon, how can I forgive someone who hurt me? Ito yung mahirap. Sabi doon, pray for those who hurt you. May mga tao na nakasakit sa akin. Minsan, may mga prayer ka. Di ba, naranasan niyo ba? Nagpipray ka, tapos pumasok sa utak mo. Yung mga tao nakakabwisit. Naranasan niyo ba yan? Ano ba yun? And then, yung prayer mo, bigla ka lang uminto. Kasi nga, Lord, ano ba naman to? Minsan yung prayer mo dun sa mga tao nakasakit, Lord, madapa sana sila. Mabungi sana. Alam mo yung mga ganun. Pero minsan, ang hirap, Lord, bless them. Ang hirap. Pero kailangan. You have to pray for them. Ang pinakamagandang higante na gagawin mo doon sa mga taong nakasakit sa'yo, ipag-pray mo sila. Na sana, Panginoon, gamitin mo, ma-realize na yung kahalagahan nila sa inyo. Kumbaga, ay nako, pakainin mo. Hirap, no? Dumating, hirap na, di ba? May mga tao nakasakit sa'yo, halika, kain ka. Ito, subukan mo ng kutsara. Ay, lumusot hanggang dito. Naitusok mo na pa. Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo doon. Actually, mali daw yun. Kailangan iabot mo yung tinapay. Ngud-ngud mo sa mukha. Pray for those who hurt you. Pero kailangan masettle. Kailangan maayos. Dahil yung mga nakasakit, next week, yung mga tingin mo nakasakit ka, ikaw rin ay gagawa ng way para ma-build ulit yung trust, yung fellowship, yung love. Nakuha nyo? Mga kapatid, wag ninyong i-ignore yung problema. Malinaw? Sabi doon, in Matthew 5:43, you have heard that it was said, ako, hirap na ito, love, pakibasa sabay-sabay, love your neighbor and hate your enemy, but, I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ang hirap. Baka ang dami diyang kamote. Di ba? Ang dami mga tao kasi ang hirap. Ang hirap pag nasakita, bless you. Hirap na, no? Pray for you. Sana yung taong mag-boom ka pa. Di ba? Ang hirap noon, magbunga ka pa. Nakakainis po na ikaw punong-puno ng galit. Pansin nyo ba? Pag mayroong taong kayo naiinisan nyo at maging maayos ang buhay nyo, nagagalit ka? Kasi nga hindi ka nga nagpatawad. At yung mga taong nasaktan at nakasakit, lumiiksi yung alin? Yung nakalimutan ko. Nag-isip ako, kalye, nasa isip ko siya yung kalye mo, yung dadaanan mo. Umiiksi. Kapatid, ang kagagandahan naman, now church, listen. Kapatid, tingin sa akin, alam mo ba, you are safe with us? Yes? You are safe pag ikaw ay surrounded by same faith. If you are surrounded by people who loves you, and do you believe that ito mga city light, mahal ka? Nasasaktan mo rin sila pag meron kang ginawang kasalanan. At nasasaktan din sila pag nakita kang ganyan.
Nakapatid na ako, tingin sa akin, pag ikaw nagkamali, please, pakiusap ko sa inyo, babato yung tsinelas, huwag mong i-separate o i-isolate yung sarili mo. Dahil itong mga taong ito ay handa kang patawarin at yakapin. Okay ba yun? Sabi doon, pangalawa, forgive as you've been forgiven. If you read in Colossians 3:13, bear with each other and, grabe to, forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgives you. Galing! Forgive as the Lord forgives you. As the Lord forgives you. Bear each other's burden. And again, kami mga pastor, kami mga leaders na nandito, we love you. We care so much sa inyo, pati kami nasasaktan at nadudurog. At ayaw ka naming makitang talunan. At ayaw ka naming makitang ganyan. Alam mo, sabi yung pastor, grabe ang hirap. Ito yung picture nagpapabdurog ng puso ko. Ito yung Passion of the Christ during the BTS. Behind the scene. Ito yung one time kanina, nakaraan, ang dami kong problema. Sunod-sunod, mga buwisit na to, sabi ko, saya-saya na nga ng buhay ko, nananahimik ako, madadagdagan nyo pa. Pero ang dami kong hinaing. And then nakita ko, Lord, ito yung mga problema ko, sinaktan ako, trinrider ako, mga taong inaasahan ko, sila yung mga tao, yung picture na ikaw yun si Mel Gibson, at ang Diyos nakikin sa'yo, ramdam kita. Iniwan ako, Panginoon, oo, ramdam kita. Pero hindi ako huminto kamamahal sa'yo. Hindi ako huminto kakahabol sa'yo. Hindi pa rin nagbabago yung grace na ibinibigay ko sa'yo araw-araw. Ramdam kita. Sabi mo nga, ramdam kita. Grabe. Ano yung pain na nararanasan mo ngayon na masigit pa sa pain na nararanasan ng Panginoon nung nandito sa lupa upang lang tayo ay tubusin niya, makasama niya balang araw sa langit. Ang gusto ng Diyos, umahumayo tayo dito at maging masaya, maging blessing sa iba. Sabi ng asawa ko, Han, ginagawa niya, Lord, Han, bakit ganito? Ang dami nating problema. Hindi lang naman yung pamilya natin, hindi lang naman yung mga... Sago, ang dami. Pati problema nila. Sorry the word na gagamit ko, lintik na yan. Kasalanan nila, enjoy nila. Problema natin. Tinanong ko nga siya, Han, mahal ba nila tayo? Mahal ba nila ako? Ano ba tingin nila sa akin? Ano ba tingin nila sa amin? Nakukuha nyo? Kasi kung mahal mo yung isang tao, hindi mo masasaktan. Pero nangyari, alam niyo, sabi sa akin ng asawa ko, Han, ang prayer natin maging channel of blessings. Baka ito yun. Hindi financially. But ito yun. Yung time, yung love, yung effort, lahat ibibigay natin para lang maayos sila. Para lang yung kaawa hindi manalo sa kanila. Sabi ko, nga, no, grabe yung prayer. Baguhin ko yung prayer ko. Sabi ko, ito yung prayer. Na Lord, pag tinignan ko to, naintindihan kita. Ano yung problema na pwede mong ibato sa kanya? Naintindihan ka niya. Nakuha nyo? Kahit anong pinagdadaanan mo, naintindihan ka niya. Huwag mong sabihin na hindi ka niya naintindihan ka niya sa pinagdaanan niya. Mga kapatid, even yung nagsabi sa kanya, I will die for you, si Peter. 3 times. Dinenay siya. Grabe. Yung mga taong nakasama niya nagsistakbuhan during the hard times. And yet, gusto ko sinabi niya doon sa cross, Father, forgive them. Ang nabanggit niya sa cross, forgive them. Kasi, pero mo hindi nila alam ginagawa nila. Forgive them. Nakuha nyo? Alam mo yung, tinitingnan ko nga ito one time Gusto ko lang yung series nung yung IDC sa CCF, napakaganda about brokenness. Bakit ba necessary kang basagin ng Panginoon? Bakit ba kailangan merong brokenness? For you to be what? To be strong. Gusto ko to yung kinatawag na kintsugi.
sa Japanese term. Pag ang isang base ay basag, hindi sila gagamit ng glue para ipagdidikit ulit. Alam mo gagamitin nila? Gold. Para pagdikitin, para yung base na yan maging unique. Lalong maging mahal. Lalong maging expensive because of the gold. Because of the brokenness, because of the design. Galing. Church, nandiyan ka sa broken season. Because ang Diyos ay kumikilos sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ibibreak ka ng Diyos kasi baka mali na yung priority mo. Ibibreak ka ng Diyos, baka mali na yung hinahabol mo. Ibibreak ka ng Diyos, baka mali na yung nasa puso mo. Ibibreak ka ng Diyos kasi nga gusto niya pa ikaw ay magbunga. Hindi lang bunga, kundi maraming bunga. That's what kintsugi mean. Pag meron kang problema, meron nakasakit sa mo, kintsugi. Sabi mo nga, baka iba mabanggit mo. Tsugi ka na. Okay? Nasaktan mo, tsugi ka. Sige, subukan mo. Pero kintsugi. Church, may purpose. May dahilan. God will break you. Di ba ang ganda lang nung kanta di ko lang naka-title na to? Yung Beauty in Ashes. Every time na ako nag-worship, pag ako nasaktan, lately puro pain. Alam mo ginawa ko, yung mag-worship, mag-inig na, Lord, o nga na, beauty in ashes. Lord, sabi doon, make me more of you and less of me. And then sabi doon sa second song, day and night, night and day, let incense arise. Let worship arise. Let my praises, Lord, arise because of the brokenness, because of the pain, Panginoon. Ramdam kita, kasama kita. Dahil sabi niyo sa Bible, and God is close to the... Grabe. Yan ang pangako. Yan ang comfort. Na Lord, alam ko, nandiyan ka at nakikita mo. Panginoon, doon sa mga taong nakasakit sa akin, kayo na po bahala sa kanila. Dahil sa Revelations, merong vengeance ang Panginoon. Declares, di ba? Vengeance is mine, declares the Lord. Church, if you are hurting, kung meron kang pain, alam mo, tingnan mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon, kagaya ni Mel Gibson, naintindihan kita. At anak, sasabihin sa'yo ng Diyos sigurado, hindi pa ako tapos sa'yo. O gusto mo, tapusin na kita. Dalawa lang ang sasabihin sa'yo. Nakuha nyo? Is God good? God is good. Now, church, my question again to you, who hurt you? Who hurt you? Father God in heaven, thank you so much